Tatalakayin na ng buong kapulungan ng Kamara o Committee of the Whole ang resolution of both houses number 7 o pagtalakay sa pag-amyenda ng economic provisions ng saligang batas. Tiniyak naman ng isang mamabatas na ang hindi nila mapapabayaan ang iba pang mga priority bills habang tinatalakay nila ang economic chacha. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Audrey, ngayong araw nga ay na ang committee as a whole o pagdinig ng buong kapulungan ng Kamara para sa resolution of both houses number 7 o pagtalakay sa pag-amyenda sa saligang batas na may kinalaman sa ekonomiya. Bago naman magsimula ang pagdinig, humarap sa mga kinatawan ng media ang ilang kongresista para talakayin ang kahalagahan nito para sa bansa. Ayon kay House Deputy Speaker at Quezon 2nd District Representative David Suarez, ito ay magbibigay linaw at magiging malaman na diskusyon sa mga economic provisions na kinakailangan ng saligang batas. Makasaysayan din anya ito dahil inaasahang lahat ng higit 300 kongresista mismo ang dadalo para makinig at magsimula ng mga diskusyon. Ang problema lang ho ay kung hindi po natin mamadaliin, mas lalo pong maiiwan ang ating bansa. Kaya po natin ito ginawang committee as a whole para hindi po malilimit yung discussions sa mga miyembro ng isang committee lamang kung ito po ay inilagay sa, let's say, sa Committee on Constitutional Reform. We wanted to have the participation of all 300 plus congressmen. Nilinaw naman ni Deputy Speaker Suarez at ng iba pang mga kongresista na hindi naman ibig sabihin nito ay nakikipag-unahan umano sila sa Senado sa pag-amyenda ng saligang batas. Ayon kay Taguig 2nd District Representative Pami Zamora, ginagawa lang anya nila ang trabaho nila. Sabi naman ni Deputy Speaker Suarez, umaakto lang sila base sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kailangan na ng economic charter change. Senado pa rin ang nangunguna at itong ang RBH 7 ay masasabing co-equal lang ng RBH 6 na ginagawa ngayon ng Senado. Pag-uusapan pa rin anya dito ang hinggil sa issue ng foreign ownership, hinggil sa public utility, basic education at sa advertising industry. Indeed, the Senate is taking the lead and now the House is following suit. It is also important for the House to do their counterpart measure dahil hindi naman po pwede na kung ano po ang magiging output ng Senado ay basta-basta na lang po i-adapt po ito ng Congress. Binanggit niya na unang-una, the Constitution was not made for a globalized world. Number 2, he mentioned again that we need economic amendments in the Constitution. Does he even have to tell us when to do this? I mean, the mere fact the President has mentioned it twice, it's enough signal for Congress and the Senate to start doing your work. Hinggil naman, Audrey, sa kamakailang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportado na niya ang charter change basta nakapokus lang ito sa economic provisions, sabi ng mga kongresista, ito ay welcome development para sa kanila. Umaasa lang anya sila na sana pati ang mga taga-suporta ng dating Pangulo, iisa rin ang maging pananaw sa ginagawa ngayon ng Kamara. Wala namang malinaw o Kamara, wala namang malinaw na timeline na binanggit ang mga kongresista para matapos ang pagdinig sa economic charter change. Pero sabi ng mga kongresista, umaasa sila na makakapagsagawa na ng plebisito para dito bago ang 2025 national and local elections. Sabi pa ni Deputy Speaker Suarez, maging siya hindi sang-ayon na isabay sa eleksyon ng plebisito para anya maiwasan na mahaluan ng politika ang layunin nilang maamyendahan ang saligang batas. Tiniyak naman ni Deputy Speaker Suarez, hindi kahit masigasig ang Kamara ngayon para sa economic charter change, hindi pa rin naman napapabayaan ang iba pang mga panukalang batas, lalo na ang LEDAC priority measures. Higit pa nga ng ilang kongresista, marami dito ay napasa na nila sa Kongreso at hinihintay na lang ang pagkilos sa Senado. Katunayan pa nga kahit may committee as a whole ngayong araw, maraming mga importanteng panukalang batas ang dinirinig at kasama na din dyan ang legislated wage hike na 150 at 750 pesos na diringgin naman ngayong linggo.
Audrey, sa mga oras na ito ay nagsisimula na nga itong committee as a whole dito sa Kamara at mismong si House Speaker Martin Romualdez ang nangunguna sa pagdinig. Sa 312 naman ng mga mambabatas, 207 lang ang nakadalo sa unang pagdinig ng committee as a whole. At sa naging talumpati ni Speaker Romualdez, sinabi niya na malinaw na ang resolution of both houses number 7 ay walang halong politika. Para matiyak nga ito sa publiko ay inadapt lang nila ang mga economic provisions ng Senado hinggil nga sa foreign ownership. Git pa ni Speaker Romualdez, ekonomiya, hindi politika. Umaasa naman ang mambabatas na magbubunga ito ng mas maraming trabaho, kalidad na edukasyon at paglago ng ekonomiya ng bansa. Ito muna ang latest mula rito sa House of Representatives. Balik muna sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Lovisa Erispe.